That's the problem here in our administration. Iba ang sinasabi sa nangyayari. Abante Pilipinas. Kaya paano magiging daluyan ng kapayapaan ang BARM kung sinisikil natin ang mga ito? Di ba ga? Ay kinokontrol eh. Minamanipula ng kasalukuyang administrasyon ang mga kaganapan sa Mindanao. 7 taga Maynila ang nakikialam. Allegedly, according to them. At 2 dito ay si Lagdameo at saka itong si Galvez. That is not democracy. That is not autonomy. That is control. Nako, talaga nga naman, ngayon po ay supposedly ay umpisa ng Ramadan. Pero dahil po sa hindi nila nakita at ika nga ay nasaksihan yung tinatawag ng crescent moon, ay maaaring bukas ho mag-umpisa ang ika nga ho ay fasting o pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim. At yan po ay February 19. Dito ho sa pagdiriwang na ito, nagbigay po ng kanyang mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa dalangin na nawa ay maging daluyan ng kapayapaan ang mga kapatid nating Muslim. Oo, kapayapaan, kaayusan at kaunlaran dyan po sa bahagi po ng Mindanao. Abante Pilipinas. Yan ay bahagi ng kanyang naging pahayag, ay narinig ko po yan sa isang himpilan kanina habang ako'y nagbibiyahe pauwi dito sa mga balita ay pauwi dito, papasok dito po sa ating himpilan. Pero tama ho yun. Kaya lang ho, ito nga ang sabi, paano ho mauuwi at magiging daluyan ng kapayapaan at kaunlaran ng ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao, lalo na sa BARM. Paano ho mangyayari yun? Ay samantalang kung atin pong iintindihin, maigi at titingnan ang nangyayari, ay minamanipula ng kasalukuyang administrasyon ang mga kaganapan sa Mindanao. Nilabag ang kanilang nilabag ang Bangsamoro Organic Law. Naglagay ng mga taong hindi naman inaaprubahan ng MILF Central Committee. So paano natin makikita ngayon? At eto pa, unti-unti hong sinisikil ng kasalukuyang Chief Minister ng Bangsamoro Transition Authority ang BARM sa pamamagitan ng pagkuha at paglalagak ng 40% ng pondo ng BARM sa kanya mismong opisina. Bakit? Para makontrol at mautusan at mapasunod kung sino ang dapat niyang pasunurin. That is not democracy. That is not autonomy. That is control. At paano mong kukontrolin ang mga taong ang problema ngayon? Paano mo kukontrolin ang mga tao na ang problema ay kahirapan, kaayusan, kapayapaan dyan sa lugar na yan? Na naging maayos na sana nang ito ay minsang buksan, ng sinsirong buksan itong BARM, from ARMM to BARM. Hindi ba? Pero pinakialaman. Kaya hindi matuloy-tuloy ang sana ay pagtatakda ng mga opisyal na mga mamumuno dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ito. Kasi ngayon, nasa transition period pa rin po ang BARM. Ilang taon na yan? Transition pa rin. Para namang hindi baga. So ngayon, habang nadidelay yan masakit yan, habang nadidelay, palit-palit ng mga leader. Hindi matatapos yan. Kaya paano magiging daluyan ng kapayapaan ang BARM kung sinisikil natin ang mga ito? Di ba ga? Ay kinokontrol eh. 7 taga Maynila ang nakikialam. Allegedly, according to them. At 2 dito ay si Lagdameo at saka itong si Galvez. Kaya kapag kaganyan, huwag kang umasa na magiging matino. That's the problem here in our administration. Iba ang sinasabi sa nangyayari. Abante Pilipinas. Di ba ga? Kaya naman, nako, Mariosep naman, kayo naman ho ay matuto. Matuto naman ho kayo, di ba? Ngayon, eto iwan natin yung parte na yan.
Bahagya lang. Iwan natin ho yan. Lumipat naman tayo sa ibang mga kaganapan ho. 4:11 in the morning. Good morning! Si Senator Gatchalian ay isinusulong po ang isang stronger mas malakas na anti-online gambling law. Tama naman ho yan sapagkat kapansin-pansin ho na patuloy pa rin hong umiiral itong mga online gambling na nagiging dahilan para yung ating mga kabataan na may access sa internet ay mawala ng gana at sa halip ay magsugal na lang. Kasi nagkakapera sila doon eh. Kagaya halimbawa ng mga laro na ML o yung Mobile Legend, nagkakapustahan dyan. Di ba nga? So yan, wala hong legal, wala hong legal na walang konkretong ebidensya na nagkakapustahan. Pero liban dyan, may iba pang mga online game na patuloy hong umiiral ngayon. Yun na nga. And speaking of online game, ito sinasabi natin, bago natin ayusin at pakialaman yung mga online game na yan, patuloy pa rin hong umiiral itong mga illegal na pasugalan sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Abay, mantakin mo. Mantakin mo. Diyan sa may bahagi ng Porok Alfonso, diyan sa Concepcion, Tarlac. Diyan sa Concepcion, Tarlac ay talamak ho ang sakla at weteng at saka STL bukis. Can you imagine that? Ito, iyan pa, sa gabi. Pagka sa halip na yung mga tao ay namamasyal, nagpapahinga, pinadala sa atin video ng mga nagsusugal sa peryahan. Diba? So itong mga bagay na ito, bago tayo lumundag sa isang lugar o sa isang gawain, tapusin muna natin yung mga matagal na nating problema. Hindi pa natatapos ito hanggang ngayon. Bakit? Kasi hindi naman napipigil yung mga gambling lord. Unang-una si Bobby Pineda. Diyan sa ikatlong distrito ng ikatlong rehiyon, diyan sa Central Luzon. Di ba ga? Nasaan ba ang Tarlac? Hindi kayo nasa Central Luzon yan. Region 3. Sino nakakasakop dyan? Yun hong asawa ng anak. Ano ba? Sino ba nakaupo ngayon? Yung anak o yung nanay? Yun hong si Delta nakaupo ngayon sa Pampanga. Yung anak ni Bobby Pineda. Paano matatapos yan? Plus, eto pa. Isa sa mga dahilan kung bakit. Yan nga illegal gambling na yan eh. Yang gambling na yan ang dahilan kung bakit may mga nawawalang sabungero. At ngayon ay binibintang ay kay Atong Ang. Para makuha nila ang area na sakop ni Atong Ang. Abante Paano natin tatapusin itong lintik na illegal gambling na ito? Kung ang ating mga pulis, ang ating mga otoridad ay nababayaran lalo na sa pagpapatupad ng weteng. Di ba? Mariosep po. So, Senator Gatchalian, tama ho yung inyong tinutumbok na yan. Tama ho yung ginagawa ninyo na yan. Unfortunately, hindi ho nagiging maayos sapagkat hindi ka panipaniwala dahil umiiral pa rin ang illegal gambling, partikular ang illegal numbers game nationwide. At ito ay kinukonsente ng mga tagapagpatupad ng batas. Balita.